Um, yan. So, tataka kayo ba't ako yung nandito? Si ate kasi nasa trabaho pa. So, sabi niya, palit daw kami. Okay. So, una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa... Pag ako na humihina na yung mic. Mahina lang patinig. Yan, sa buong isang taon. Yan. So, buong isang taon na katapatan niya sa buhay ko, sa buhay namin dito sa bahay. At from January hanggang ngayong December, talagang ang daming nangyari, ang daming mga masasayang panahon, marami din namang medyo malungkot, meron naman parang sobrang dry, meron naman sobrang okay lang, ganyan. So, well, ganun talaga ang buhay, ganun talaga yung kumbaga design ng buhay natin. Kaya yung i-share ko po sa gawing ito is yung tema na nilakaran ko sa buong isang taon. Yan. So, itong tema na to na nilakaran ko, talagang pinag-pray ko to sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba yung dapat nalakaran ko? Parang sa akin lang to sa akin lang to, sa sarili ko lang to. Kumbaga parang ito yung nilalakaran ko sa buhay ko, sa yung Christian life ko, yung faith ko, yung paano ako mamuhay sa buong isang araw, yung ganyan. So, ito yung binigay sa akin ng Panginoon. And paulit-ulit na bumabalik sa akin na, yun nga sabi ko kanina, parang yung buhay natin has a lot of seasons. Marami siyang mga panahon. Kaya yung isi-share ko ngayon, yun yung i-share ko. i-share ko. Yan. So, sa Ecclesiastes chapter 3, alam niyo na to guys. Chapter 3 verse 1, sabi dyan, "For everything there is a season and a time for every matter under the heaven." So tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat Panginoon sa panibagong pribilehiyo na kami o Diyos ay makaharap sa iyong trono ng biyaya. Panginoon, salamat sa pagkakataon na makatayo at share, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord, buksan mo po ang aming puso, ang aming isipan, bigyan mo ng karunungan, at ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. We cast away all the spirit of the enemy right now in Jesus' name, Father God, and we pray for peace, we pray for understanding of your word tonight, Panginoon. Thank you, in Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, yung tema po na nilakaran ko for this whole year, this 2023, is refined. Refined. R-E-F-I-N-E. Refined or refined. Kasi tapos na eh. Ay, hindi pa pala. Kasi hindi pa tapos ng December. So, refined. Hindi pa siya past tense. Refined. So, this year, ay nagkaroon ako ng tema na nilakaran. And from January until now, December, ang tema ko is refined or the process of refining. Pag sinerch nyo sa Google, anong Tagalog ng refine? Pinuhin. Diba? Pinuhin. Pipinuhin. Yan. At kung i-research nyo anong meaning ng refine, refine is a verb. Ano nga yung verb? Action word. Ayan. Ang verb ay action word. Ibig sabihin, ginagawa siya or proseso siya. So, ang refine, ang ibig sabihin ay free from impurities. Yan. So, wala kang impurity. So, lahat ng impurities mo sa sarili mo, sa buhay mo, wala yun. So, that is improve something by making small changes. So, kumbaga, mag-i-improve ka sa isang bagay pag nag-create ka nag-decide ka na baguhin yung isang simpleng bagay. At pangatlo is learning the good manners in Christian life. Yan. So, as a Christian, dapat ma-refine tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Dapat ma-refine tayo para tayo mag-isip, paano natin tignan yung mga bagay-bagay, paano natin kinaharap yung mga sitwasyon, yung mga problema na nai-encounter natin sa araw-araw. And the way we respond to a situation can change the outcome condition.
Ito yung isang bagay na natutunan ko sa buong isang taon na to, na kung paano tayo mag-respond sa isang sitwasyon, yun ang magdedetermine ng resulta o yung outcome ng isang sitwasyon. Kahit sabihin natin maliit lang yung isang sitwasyon na yan, pag nag-respond ka, nag-panic ka, or negatibo agad yung response mo sa isang sitwasyon, matik yun, negatibo na talaga yung magiging resulta. At sa buong isang taon na to, natutunan ko talaga na, di ba nga yung sabi ko last time, na when you make prayer a lifestyle, iba yung nagagawa na titigan ka muna for a while, tapos tsaka ka magre-respond. Kasi tayong mga tao, nature na natin, na reactor tayo. Di ba sa Facebook, di ba, pag nakita kang post, re-react mo, kaya i-share mo, magpo-comment ka. Pag sa chat, pag nagustuhan mo yung message, ila-love mo, kaya isasad mo, ita-thumbs up mo, di ba? Reactor kasi tayo. Kahit sitwasyon ng iba, nire-react natin, ano ba yan? Kasi naman, ganito, ganito, ganito. Di ba? Hoy, secret lang. Be sensitive to God's voice at all times. Minsan, mas malakas pa yung boses natin kaysa sa boses ng Diyos. Nagtataka ka, bakit kaya hindi nakikipag-usap sa akin si Lord? Alam mo ba bakit? Kasi ang lakas ng boses mo. Yung boses kasi ni Lord, hindi niya kailangang lakasan. Alam niyo yun? Hindi niya kailangang lakasan. Ikaw ang kailangang hinaan mo yung boses mo. Kailangan mong tumigil para marinig mo. Pag sinabi kasing sensitive, be sensitive, aware ka na, uy, wait lang, parang mali ata Uy, parang dapat ito yung ginawa ko. Maging sensitive ka sa mga sinasabi sa'yo ng Panginoon pagdating sa mga bagay o sitwasyon na nararanasan mo sa buong isang araw. And never question His plans. Never question God's plans for your life. Huwag mo questionin yung plano ng Diyos sa buhay mo. Di ba sabi nga sa verse natin kanina, for everything there is a season. Pag binasa mo itong buong chapter 3 hanggang verse 8, dyan, a time to reap, a time to pluck, a time to... Alam mo yun, lahat, marami, may season, lahat ng bagay. Kaya lahat ng bagay na nararanasan natin, yan yung season na nararanasan mo ngayon. Kaya huwag natin questionin. Lord, kailangan ba talaga ngayon? Ngayon pa talaga mangyayari to? Diba? Magpapasko na, bakit ngayon pa nangyari? Lalo na yung mga unexpected situations. Diba? Yung mga hindi mo naman, actually araw-araw nga, unexpected situations yung nai-encounter natin. Bakit? Di naman natin alam yung mangyayari sa buong isang araw eh. Diba? Alam mo ba na papagalitan ka ng boss mo pag pumasok ka ngayong araw? Alam mo ba na susugurin ka ng isang parent sa school dahil lang sa isang bagay? Kung alam mo, di dapat di ka na pumasok, di ba? Di ba? Kung alam mo lang na magkakasakit ka pala ngayong araw, dapat pala hindi ka na muna gumising. Di ba? So, meron akong tatlong bagay na natutunan dito sa proseso ng refining o yung pagpipino. Pagpipino. Unang-una, is, in the process of refining, I've learned to, number 1, choose to love above all else. Siguro isipin nyo, ba yan? Love, puro na lang love, pag-ibig. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4-7, medyo marami akong babasahin verses take note nyo na lang. Kasi ito yung mga verses na talagang pinagbulay-bulayan ko sa loob ng isang taon. Yan. Sabi dito, love is patient and kind. Love is patient, pero nasanggi ka lang sa sasakyan, nainis ka na. Diba? Nasabihan ka lang ng kapitbahay, nainis ka na. Diba? Love is patient and kind. Love does not envy or boast. Pag sinabing envy, naiinggit. Hindi ka naiinggit at hindi ka nagmamayabang. It is not arrogant. Ano sa Tagalog ng arrogant? Na naghili? Lagi?
Love is not rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, and hopes all things, and endures all things. Kung nanamnamin nyo yung bawat verse na yan, kaya nyo pa bang magmahal? Kaya nyo pa bang magmahal? Minsan kasi, I've come to realize how heavy it is to love. Minsan sabihin lang natin, I love you mommy, I love you daddy, I love you, ganyan-ganyan. Mga estudyante ko, sabihan ako, I love you madam Irene, I love you teacher, I love you ganyan. Pero yung kalakip na bigat nung love na sinasabi natin, ang bigat-bigat. Kasi kung hihimay-himayin mo, ibang mensahe na to itong 1 Corinthians chapter 13. Kung hihimay-himayin mo to, ang lalim. Sabi dyan sa verse 7, love bears all things. Love bears all things. Kahit masakit, kahit mahirap, you will bear it. Pag sinabing bear, i-carry mo pa rin. Bubuhatin mo pa rin. Pipiliin mo pa rin mahalin. Kahit siya yung pinaka-nakakainis na tao na kilala mo. Sabi dyan, believes all things. Kaya mo ba bang magtiwala sa tao hindi naman katiwa-tiwala? Sabi dyan, hopes all things. Hopes for the good. Hopes for the better. Pero parang pag tinignan mo siya, parang wala na ata itong pag-asa ng tao na to. At sabi dyan, endures all things. Pag sinabing endure, may perseverance. Pag sinabing perseverance, nagtsatsaga ka. Pinagtsatsagaan mo. Diba? Loving those people who hurt you. Every single day, may naririnig ka sa kapitbahay, puro masasamang bagay ng chinichismis sa'yo. Every single day, may maririnig ka sa co-teacher mo. Andyan ka lang sa tabi, pero ikaw yung pinag-uusapan. Diba? Love those who hurt you. Love those who doesn't see your worth. Love those who do bad things to you. Alam mo nang siya yung may gawa nun, pero di mo pinatulan. Alam mo siya yung nagpapakalat ng chismis sa lahat ng co-teacher mo, sa lahat ng kapitbahay mo, siya na yung alam mo nang siya yung gumawa nun, pero di mo siya pinatulan. Love. Love. Ang hirap ng love. Sabi nga, habang nag-uusap kami ng co-teacher ko, sabi ko, Madam, it's so hard to love another sinner. Lahat tayo makasalanan. Tama? Wala naman siguro perfect dito. Sana kayo na lang si Lord. Joke. Walang perfect dito. It's so hard to love another sinner. But then, sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8, at sabi doon, bukas tayo ng Bible. Sabi dyan, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. God, sa ibang translation, God demonstrated. Pag sinabing demonstrated, it is something na pwede nating gayahin. God demonstrated His love for us. Tanong kita ngayon, gaano mo kamahal si Lord? Tinanong ko to sa sarili ko Alit, gaano mo ba kamahal si Lord? Bakit parang ang babaw-babaw lang ng pagmamahal mo sa Panginoon? Kasi sabi, di ba, kung gaano mo kamahal ang isang tao or isang bagay, ganun mo siya papahalagahan. Tama? Ganun mo siya papahalagahan Ngayon, sabi ko, gaano ba kamahal si Lord? Everyday, nakakasala ako. Tayo. Minsan pag-isip pa lang natin sa umaga, irritable na tayo. Diba? Inis na tayo. Kasalanan agad yun. Diba?
But God demonstrated His love for us. Imagine, tayo, hindi natin deserve yung pagmamahal. Hindi natin deserve yung mga bagay na meron tayo. But God loves us so much. Kaya anong excuse, Alit, para hindi mo rin mahalin yung tao sa paligid mo? Kahit sila na yung nakakainis. Sila na yung konti na lang, di ba? Inis na inis ka na sa kanila. But God demonstrated His love for us. Wala tayong excuse, mga kapatid. Mahalin natin yung kapwa natin. Mahalin natin yung mga kapitbahay natin. Kahit minsan, pati mga anak nyo, kinainis. Di ba? Mahalin nyo pa rin. As I encounter many people in my life, sa buong isang araw, marami ako na-encounter mga tao, mga teacher, mga parents, mga estudyante, mga personal namin sa trabaho, kahit yung mga nakakasabay ko sa jeep, sa tricycle, mga nakakasalubong ko pag naglalakad ako pa uwi or papunta. Lahat yun, deserve nila ng love. Deserve nila ng pag-ibig. Kaya sabi ko dito, pray for a heart that will always choose to love. Kasi sinabi ko talaga yan, Lord, bigyan mo ako ng puso na kayang-kaya pa rin magmahal. Kahit napapagod na. Kahit, diba? Kahit ikaw din mismo may pinagdadaanan ka. Choose to love. Pray for a heart that will always choose to love. Pangalawa, una, choose to love above all else. Pangalawa, trust God more than anything else. Sabi sa Psalms, chapter 91, ito hindi ko ito makakalimutan. Kasi pag pumunta kayo sa bahay nila Ate Mari, sa lahat ng parte ng bahay nila meron ito. Psalms chapter 91. Yan. Trust God more than anything else. Sabi dyan, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with His pinions, and under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. Verse 5, you will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the distractions that waste at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked, because you have made the Lord your dwelling place. No evil shall be allowed to befall you. No plague come near your tent. Kung babasahin niyo pa yan hanggang verse 16, lahat yan puro declaration. God is your refuge. Ba't ka pa matatakot? Ba't ka mag-worry? Whatever situation we face, we have to trust God. Pero sabi nga namin, pag nag-usap kami ni DJ, may mga realizations. Lagi namin sinasabi, it is easier said than done. Ang dali lang sabihin, magtiwala sa Panginoon. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon, Lord, ang hirap magtiwala sa Panginoon. Tama, mali. Gusto mo ikaw na lang gagawa kasi parang feeling mo, alam mo yung dapat gawin. Nagmamagaling ka. Lord, ako na! Kaya mo na to! Di ba? But no. We have to learn how to trust God. Kailangan matutunan natin magtiwala sa Panginoon. Ito yung isang bagay na natutunan ko sa Panginoon. Alin, huwag ka magmangno. Alam ko yung ginagawa ko. Kung kausap ko si Lord, dito papanigaw lang sabi sa akin. Alam ko yung ginagawa ko, Alin, huwag ka marunong dyan. It is so hard to trust God when we are impatient. Impatient, ibig sabihin wala kang pasensya, nagmamadali ka. Gusto mo, pag nag-pray ka, answered prayer ka agad.
Pero di ba, pag nagtatanim ka, tumutubo ba agad? Di ba dapat pag nagtanim ka, di ba alam na process ng planting ha, kasi di ako marunong. Pero, di ba, bago tumubo ang isang tinanim, dapat ano mo siya, i-water mo, tama? Didiligan mo, aalagaan mo, everyday, kailangan didiligan mo. Diligent ka dapat. Pag sinabing diligent, ano bang Tagalog na diligent? Masipag. Yan. Masipag ka dapat na diligan siya araw-araw, ibibilit mo sa araw. Araw-araw, di ba? Kailangan yun. And it's so hard to trust God when we want instant results. It's so hard to trust God because we want answers rather than waiting. Ayaw natin maghintay. Ayaw natin maghintay. Carly, pakiayos. Ayaw natin maghintay kapag meron tayong pinapanalangin sa Panginoon. Pero alam nyo, pag meron kang gustong, pag meron kang pinapanalangin, sipagan nyo lalo sa panalangin. Sipagan nyo lalo. Kasi the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more natin makakatagpo yung presensya niya eh. At kapag hindi natin ginawa yung bagay na gusto natin, sabi nga ng katrabaho ko, sabi niya, yung partner ko kasi ngayon si Madam Eileen, marami ako natututunan sa kanya. Pag nag-sharing kami, sabi niya, Bea, alam mo ba, when you learn how to trust God, you will see how He will orchestrate everything. Pag sinabing how He will orchestrate everything, paano niya nilagay sa bawat pwesto yung mangyayari, yung mga tao na gagamitin niya, yung mga sitwasyon na magiging answer pala dun sa panalangin mo. Sabi dito ni God sa akin, trust me, I got you. Sabi dun sa libro na basa ko, trust me, I got you. Magtiwala ka sa akin. Akong bahala sa'yo. Sabi ni Lord. And I've learned that in every situation, all things work together for good. May nanakit sa'yo? May nanchismis sa'yo? All things work together for good. May sakit ka, sasaktan ka, or meron kang financial problem, all things work together for good. Lahat ng sitwasyon na meron ka ngayon, Romans 8:28, all things work together for good. Anong karugtong? Tugtungan natin. Baka magkaano tayo dito eh. And we know that for those who love God, mahal mo ba si Lord? Wala sumasagot. Mahal mo ba si Lord? Sabi dyan, and we know that for those who love God, all things work together for good. Sabi niya, for those who are called according to His purpose. Tinawag ka ba? Naka-receive ka ba ng calling galing sa Panginoon? Mahal mo ba si Lord? If you do, lahat ng nangyayari ngayon sa buhay mo, personal, pamilya, trabaho, nag-aaral, lahat yan, all things work together for good. Ano sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you. Sino nagsabi? Says the Lord. Alam na niya yung plano niya sa'yo. Huwag ka nang magmarunong. Sabi doon, plans to prosper you. Alin, I have planned to prosper you. Pero simula nung pinag-aral namin si Mika, Lord, ano na, di ba? Talagang natuto talaga akong manalangin eh. Ang hirap magpaaral. Ang hirap. Tapos nag-compute kami ni ate. Almost 100,000 yung nagastos natin. Saan ang galing yun? Isang sem niya, 27. Dalawang sem, 27. Ilan yun? 54. Plus yung tour niya na 15. Sabi ko, grabe. Salamat na lang sa Lord, may wisdom. Paano namin pag-uusap kami ni ate, paano
paano ba gagawin natin? Magkano ba to? Nagkaroon kami ng kasunduan. Pag 5,000, agad-agad pwede kong ibigay. Pero pag 6 to 10, mga ganyan mataas na, kailangan na natin mag-pray. Kailangan na natin ipanalangin yan sa Lord. Diba? Paano ako magtitiwala sa ganong sitwasyon? Lord, wala na talaga kaming source of income. Wala na. Ito na, alam ko yung sinasahod ko ng 15:30. Saan ako kukuha? Minsan mag-report si ate, Jean, may ano pa tayo may ganito pa tayo Ha? Akala ko tapos na. Mayroon pa, may loan pa tayo. Ha? Glory to God. Yung loan namin mag-start ulit sa January. Natapos na namin, ilang loan yung natapos namin ngayong taon. Diba? Kasi iniyak ko na talaga Di ba sabi ko, 4:30 ako maalis na bahay dito? Alas 5, nasa trabaho na ako, wala pa nga 5. Doon ako umiiyak. Doon talaga ako nag-pray. Lord, alam mo yung panalangin na Lord na lang yung masasabi mo? Tapos iyak ka na lang naiyak? Tapos magdating ng katrabaho mo, B, kanya sa'yo, ba't mo tumuto yung mata mo? Madam, nag-pray lang ako. Nag-pray lang ako kanina. Tapos yung panahon gusto ko nang sumuko, Lord, ayaw ko na, hindi ko na talaga kaya, ang bigat. Tapos biglang yung magiging devotion mo, don't give up. Stay on the race. Ano ba yan? Sabi dyan, all things work together for good para sa ating lahat, mga kapatid. Kaya kahit anong sitwasyon yan, nawalan tayo ng mahal sa buhay, kaya all, nasa sitwasyon tayo, wala tayong pangkahay sa tubig. Diba? Okay lang yun. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi nga sa Biblia, diba? There's no right choose. Sinabi dyan sa Psalms, diba? Walang pinahiya ang Panginoon sa mga tapat. Psalms yun Kumahanap sa ang chapter. Basta sa Psalms yun. Ha? 27? Ha? 37? 37? Ayan I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his children begging for bread. Nangingiba kami sa inyo ng pagkain? Hindi. Kaya fasting na lang kami. Fasting na lang kami. Pag walang nagluluto dyan, matulog ka na lang. Mamaya na tayo kakain. Pag nakapamalay na. Pero sabi dyan, learn how to trust God more than anything else. Magtiwala ka sa Panginoon kapag hindi ka niya ipapahiya. Pangatlo at panghuli, dwell in His presence more. Sabi dyan sa Matthew chapter 7, verses 7 to 8. Ano na to? Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Ask, and it will give it to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks, receives. And those who seeks, finds. And to the one who knocks, it will be open. Sinong tinatakbuhan mo kung may problema? Kapitbahay. Ako itong taon na to, talagang sabi ko, whenever I face a situation, I have to go in the presence of God. Kailangan si Lord ang unang-unang pupuntahan ko pag meron akong sitwasyon. It is when in a difficult situation, when we must seek God more. Mas lalo tayong mag-draw near sa Panginoon. May natapos na naman ako isang libro, yung Meet Me in the Morning ni Joanna Santiago. Meet Me in the Morning. And ang dami kong may part kasi dun sa libro na kailangan magsulat, magre-reflect ka. And sinimulan kong basahin yan, September. Second week of December ko ata siya natapos. Tagal, di ba? Kasi talagang binabasa ko siya, talagang nagre-reflect ako. And nung ini-scan ko na siya ulit, mga sinulat ko doon,
Sabi kasi doon, ano ba yan? Parang, how do you face a situation? What do you do? Sabi doon. Tapos, tatlo lang yung laging sinusulat ko doon. Prayer, worship, and devotion. Yun lang. Pray more. Manalangin ka pa. Worship more. Sambahin mo pa si Lord lalo. Di ba yung awit kanina? Tanggapin aking hain na pagpupuri. Purihin mo pa si Lord. As sabi dyan, soak in His Word more. Sabi nga ni nanay kanina, medyo naiintindihan ko sinabi ni nanay kanina na siguro kung hindi siya nagbabasa ng Biblia, hindi niya kakayanin. Kasi pag alam mo to, pag alam mo yung sinasabi nito, alam mo yung pangako sa'yo ng Panginoon, hindi ka na magdududa. And sa ating conclusion, yung una ko, di ba sabi doon, choose to love above all else. Trust God more than anything else. And dwell in His presence more. Minsan, bago mag-conclude, minsan parang sa trabaho, kahit nagtatrabaho ka, kaya totoo talaga yun eh. Yung kahit saan ka, pwede ka manalangin. Minsan, kahit nag-a-assist ako sa mga estudyante ko, nagtuturo ako, parang biglang may ganon, tapos matitigil ako, tapos parang sa isip ko nangangaral na ako. Minsan, pag nagpipray ako parang kagabi, habang sinusulat ko itong mensahe, nasusulat ako, hala, sa isip ko nangangaral na ako, tapos hindi ko na nasulat. Hindi ko na nasulat yung mga dapat ko isulat. Di ba? Kaya mas lalo tayong mag-soak. Soaking kasi hindi lang yung saglit lang, ay, mga 30 minutes lang akong pipray, mga ganyan, ganito lang akong pipray. Soaking, ibig sabihin magbababad ka. Ibababad mo yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. And I tell you kapatid, pagtapos nun, pag parang, okay, fresh start again. Parang nag-restart ka, nag-reboot. Nag-reboot ka kung isa kang computer o laptop, parang kang nag-reboot, nag-restart ka. Kaya sabi ko dito, in our conclusion, let God refine your heart. Let God refine your mind. Let God refine your soul. For it is only by Him that things exist. Hayaan mong pinuhin ng Panginoon yung ugali mo, yung kung paano mo tignan yung mga bagay-bagay, hayaan mong i-refine ng Panginoon yan. And sabi dito, refining is a process. I'm still in that process. Nire-refine pa rin ako ni Lord hanggang ngayon. And refining is a decision. Decision ko na i-refine ako ni Lord. Kaya nung mga nakaraang mga buwan, hagoy, talaga naman. Minsan parang kahit tayo mong tumayo, biglang sasabihin sa'yo, hindi ako makapunta, malilate ako. Yung kahit tayo mong tumugtog, minsan, wala akong mamaya. Kailan naman wala ako sa sarili ko. Tsaka naman kayo magsasabi, wala kayo. Minsan sa SCMI, sabihin, Miss A, kailangan ka dito. Kailan naman wala ako sa sarili. Tsaka naman kayo nagkaganyan. Pero sabi ko nga, refining is a decision. Nag-decide ako na magpa-refine sa Panginoon. There's no turning back. Hindi na ako babalik. Kailangan rapid ko to. Decide ako eh. Mapanindigan ko to dapat. And be refined today. And we shall be able to taste and see that the Lord is good. Mapagpalang gabi po. Salamat.